Salamat sa Panginoon at nandito naman po tayo para mag-aaral ng salita ng Diyos. Amen. Masaya po ba ang bawat isa sa atin? Amen. Amen. Sige po, tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral. At buksan po natin ang ating mga Bible sa Book of Luke. Luke chapter 17, verse 20 up to verse 37. Ano po? So, ito pong pag-aaralan natin ngayong gabi, ito po ay karugtong nung ating pinag-aralan last Sunday night. No, kung kayo po ay nandirito. No, last Sunday night, ang ating pong pinag-aralan ay patungkol sa 10 lepers na pinagaling ng Panginoon. Amen? At ngayon naman po, dito sa ating pag-aaralan, in Luke chapter 17, verse 20 up to 37, ito po ay patungkol sa kaharian ng Diyos. Amen? So, ako na lamang po ang magbabasa. At, hindi ko pala noon. Yan. So, may kasama tayo sa Zoom. So, sige po. Ako na lang po ang magbabasa at habang binabasa ko po ay sundan niyo po sa inyong mga mata. Amen po. So, Luke chapter 17, verse 20. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. And when he was demanded, yung he po na tinutukoy dito is the Lord Jesus Christ. No? And when he was demanded of the Pharisees, when the kingdom of God should come, he answered, meaning to say, he, si Jesus Christ po, answered them and said, the kingdom of God cometh not with observation. Verse 21, neither shall they say, so may tinutukoy na they, may mga taong magsasabi. Sinasabi po dito, they say, lo. No? Ibig sabihin ng lo, meaning to say po niyan ay narito o heto. Ang ibig po sabihin ng lo. Here or lo, there, nandito or naandoon. For behold, the kingdom of God is within you. Verse 22, and he said unto disciples, so kausap naman niya po dito ang kanyang mga disipulo. In verse 20 to 22 at 21, ang kausap niya po dito ay mga Pariseyo. Amen. Dito po from verse 22, ang kausap naman na po niya dito ay ang kanyang pong mga disipulo. No, at ang sabi po niya dito, the days will come when ye shall desire to see one of the days of the Son of Man, ye shall not see it. And they shall say to you, see here or see there, go not after them, nor follow them. 24, for as the lightning that lighteth out of one part under heaven, shineth unto other part under heaven, so shall also the Son of Man be in his days. Verse 25, but the first must suffer, but first must he suffer many things and be rejected of this generation. So, ang tinutukoy po dito na magsasuffer muna ay ang Panginoong Jesucristo. No, verse 26, and as it was in the days of Noe o si Noah, no, so shall it be also in the days of the Son of Man. And they did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noe entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. 28, likewise also as it was in the days of Lot. Kung maalala niyo po yung time of Sodom of Gomorrah, no? They did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they builded. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Verse 30, even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Verse 31, in that day he which shall be upon the housetop, and his staff in the house, let him not come down to take it away. And he that is in the field, let him likewise not return back. 32, remember Lot's wife, whosoever shall seek to save his life
shall lose it, and whosoever shall lose his life shall preserve it. Verse 34, I tell you, in that night there shall be two men in one bed. The one shall be taken, and the other shall be left. Two women shall be grinding together, the one shall be taken, and the other left. Two men shall be in the field, the one shall be taken, and the other left. Verse 37, and they answered and said unto him, so sumagot po yung kanyang mga disipulo, no, in verse 37. Sabi po dito, where, Lord? And he said unto them, wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together. Men, tayo po muna yung manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po sa inyong salita na aming binasa. Salamat po sa inyong kadakilaan sa buhay po namin. Salamat po sa pagpapala at biyaya, Panginoon. Salamat po sa aming mga bisita. Salamat po sa kanilang pangungusap, sa kanilang buhay at sa kanilang pagtugon na dumalo ng inyong gawain po, Panginoon. At aming pong panalangin sa aming pong mapapag-aralan sa gabi pong ito ay maging pagpapala po ito sa amin at maunawaan po namin at maintindihan, mai-apply po namin sa aming mga buhay po, Panginoon. At patawad po sa aming mga pagkukulang pagkakasala. Kayo po ang pamagitan po sa amin. At lahat po ng papuri, pasalamat, binabalik po namin sa inyo. In Jesus' name we pray, Amen. So medyo mahaba-haba po ito, no? Mostly po yung mga binibigay po sa aming text is 4 verses lang, 5 verses. Ito ay 17 verses po, ano? So medyo malalim-lalim din po yung pag-aaral. So wala pong matutulog sa inyo, no? So, ito pong pag-aaralan natin ay karugtong po, tulad ng sinabi ko, yung ating pinag-aaralan last Sunday night. Patungkod po sa 10 men lepers na pinagaling ng Panginoon. No? At dito po naman sa ating pag-aaralan, no, yung title po ng ating pag-aaralan, no, patungkol dito sa nabasa po natin, no, The Coming of the Kingdom of God. O sa Tagalog, ang pagdating ng kaharian ng Diyos. Amen? At ang overall theme naman po nitong ating pag-aaralan, spiritual readiness, suddenness, and personal responsibility. Amen? O ano ba ibig sabihin po niyan? Sa Tagalog, no, spiritual na kahandaan. Ibig sabihin, kahandaan, ready. Ready ka, handa ka. No? At sa biglaang pagdating, at personal, merong personal na pananagutan ang bawat tao. Amen? Naunawaan niyo po? No? Spiritual na kahandaan at biglaang pagdating at personal na pananagutan. Amen? So ito pong lesson na ito ay nagpapakita ng patungkol sa kaharian ng Diyos. At nagtuturo patungkol sa kaharian ng Diyos. No? At ang kaharian po ng Diyos ay patungkol po ito sa spiritual na buhay. Hindi po ito physical. Amen? Hindi po ito nakikita ng ating mga mata. Amen? Naunawaan niyo po? At ang pagdating nito ay biglaan at ang kaligtasan ng bawat tao ay personal. No? So personal na mai-encounter ito ng bawat tao. Amen? So, medyo mahaba po ito, pero papaiksiin ko na lang sa maiksing paliwanag na mauunawaan po natin. No? So, ano po ba yung unang bagay na makikita natin dito? So, balikan po natin in verse 20 to 21. No? Makikita po natin dito, first things is the kingdom of God is in the heart of the true believers. Amen? Ang kaharian ng Diyos ay nasa puso ng tunay na mananampalataya. Amen? Luke chapter 17, verse 20 to 21. Ano po ba sinasabi dito? Basahin po natin. No, balikan po natin. So, pakisharean po natin yung ating mga bisita, no, para makasunod po sila sa ating binabasa. So, sabi po dito in verse 20, and when he was demanded of the Pharisees.
So, sino po ba yung mga Pariseyong tinutukoy po dito? Para maunawaan po natin. So, ito pong mga Pariseyong ito po yung mga in the Bible times, no? Sa panahon ng Biblia o sa panahon ni Kristo, ito pong mga Pariseyong ito po yung mga religious leader. Amen? Ito po yung mga religious leader ng mga Hudyo. Amen po? At sila po yung mga guro na nag-aaral ng Law of Moses. Amen? Patungkol po sa Law of Moses. Amen? At sila po ay eksperto sa kasulatan o sa scripture. So, meaning to say, ito pong mga Pharisee na ito, alam po nila ang salita ng Diyos. Alam po nila yung mga kautusan. Amen? At nakikita natin dito na kausap nila ang Panginoong Hesukristo. At sila po ay nagtanong. At ang sabi po nila, when the kingdom of God should come, kailan darating ang kaharian ng Diyos? Amen? Makikita natin dito, itong mga Pariseyong ito, na nag-aaral lang na alam ang salita ng Diyos, pero hindi nila alam kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Amen? Naunawaan niyo po? No? At sumagot po ang Panginoong Hesukristo dito. He answered them, no? Them, meaning to say, itong mga Pariseyo, and said, the kingdom of God cometh not with observation. Ano po ba ibig sabihin yan? No, observation, meaning to say, hindi sa pagmamasid o hindi sa paningin. Amen? At ang sabi ng Panginoong Hesukristo dito, neither shall they say, may mga magsasabi, lo, here, lo, there. For behold, the kingdom of God is within you. Ang kaharian ng Diyos ay nasa sa inyo. Ano po ba ang ibig sabihin nito mga kapatid na sinasabi ng Panginoon? The kingdom of God is within you. O ang kaharian ng Diyos ay nasa puso ng tunay na mananampalataya. Amen? At ano po ba yung tinutukoy na kaharian ng Diyos dito? Amen? Dapat po nating malaman at maunawaan what is the kingdom of God. Amen? Sa buhay ng isang mananampalataya. Amen? At ang kausap po ng Panginoon dito ay ang mga Pariseyo. No? Ang mangguguro. So meaning to say, mga kapatid, no? The kingdom of God is within you. Kingdom of God talks about the Lord Jesus Christ. Amen? Ito po ay patungkol sa Panginoong Hesukristo at ang kanyang paghahari sa buhay ng isang mananampalataya. Amen? At kung mapapansin po natin dito, ang kausap niya, itong mga Pariseyo, it doesn't mean sila po ay ligtas na. No? At sinasabi po ng Panginoong Hesukristo dito, no, sa mga Pariseyo, habang siya ang kausap niya, no, hindi ibig sabihin sila po ay ligtas na, kundi pinapakita po o sinasabi ni Hesukristo na hindi nila nakikita o nakikilala ang kaharian ng Diyos ay nasa harapan na nila at kausap nila. Amen? At sino yung bagay na yon? Sino yung tinutukoy po na yon? Yun ay ang Panginoong Hesukristo. Amen? Ang Panginoong Hesukristo ang maghahari sa buhay ng isang taong mananampalataya. Amen? No, naunawaan po ninyo. No, pangalawang bagay po na makikita natin dito, no, verse 22 to 24, warning about false teachers. So mayroon po talagang nagtuturo ng mga maling katuruan. Amen? So napakahalaga na tayo po ay nagiging masigasig o nagiging mapanuri sa ating pakikinig. Hindi lang basta tayo nakikinig. No, dapat din po tayo ay nag-aaral personal. Nagbabasa ng salita ng Diyos. No? Pangalawang bagay na makikita po natin dito, warning about false teachers and teaching. Teachers, nagtuturo, and teaching, katuruan.
maling guro, at maling tinuturo. May warning po dito ang Panginoon. In verse 22 to 24 ng Luke chapter 17, ano po ba sabi dito? And he said, ang Panginoong Kristo, to his disciples. So dito, kausap niya na po ang kanyang mga disipulo. No? The days will come, darating ang araw, when ye shall desire to see one of the days of the Son of Man, meaning to say Son of Man, si Jesucristo po ang tinutukoy dito. No? And ye shall not see it. No? Ibig sabihin, dadating po yung panahon na hindi na nila makakasama ang Panginoon. Amen? Yun po ang bagay na sinasabi dito ng Panginoon. And they shall say to you, see here. So, pansinin niyo po, they, may pinapatukuyan po ang Panginoon dito. They, meaning to say, may mga taong magsasabi. No? They shall say to you, see here, tingnan mo, nandito. Or see there, nandito. At tingnan niyo po ang sabi ng Panginoon, go not after them, nor follow them. Sabi ng Panginoon, for as the lightning that lighteneth out of one part under heaven, shineth unto the other part under heaven, so shall also the Son of Man be in his days. Ano po ba ibig sabihin nito, mga kapatid? Warning about false teachers and teaching. Meaning to say, babala patungkol sa mga huwad na guro at maling katuruan. Amen? So may mga taong susubuking iligaw ang mga tao. May mga taong magtuturo ng maling katuruan patungkol sa pagbalik ng Panginoong Jesucristo. Pero mababasa po natin dito, Jesus warned his disciples na huwag nyo silang sundin. No? Huwag kayong sumunod sa kanila. His coming o ang pagbalik ng Panginoon, be sudden. Meaning to say, hindi inaasahan o biglaan. Amen? No, unmistakable. Ibig sabihin, walang duda na babalik ang Panginoong Hesukristo. Amen? Walang duda na siya mismo ay dadating at hindi kuro-kuro lang. Hindi yung sinasabi na nandito siya, ang Panginoong Hesukristo, andito siya, meron nga mga tao na nagkiklaim na sila ang Panginoong Hesukristo. Amen? Especially sa Pilipinas. Amen? So, dapat po tayo ay maging maingat. No? So, binabanggit po dito ng Panginoong Hesukristo na parang kidlat na makikita ng lahat ng tao ang pagdating ng Panginoon. Hindi ito sabi-sabi lang. Amen? Naunawaan po natin. No? Ito po ay parang kidlat na malawakan, makikita ng lahat. Amen? Ibig sabihin, ito po ay marireveal sa lahat ng tao. Amen po? No? At pangatlong bagay na makikita po natin dito, salvation comes through His suffering. Amen? In Luke chapter 17, 25 to 30, salvation through His suffering o kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang pagdurusa. Meaning to say, ang tao ay magkakaroon ng kaligtasan dahil sa sakripisyo ng Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po ay maliligtas dahil po may sakripisyo o may ginawa ang Panginoong Hesukristo para sa atin. Amen. In Luke chapter 17 verse 25. Amen. Basahin po natin. Verse 25. Sabi po dito, but first must He suffer. Sino yung He? Jesus Christ. Amen? Many things, hindi lang po isang bagay. Amen? And be rejected. Kung tayo po ay nire-reject ng mga tao sa ating pagsosoul winning, bibigay ng tracts, minsan masakit sa loob natin yun eh. Masakit sa puso natin, tama po. Pero alalahanin po natin, mas unang nireject ng mga tao ang Panginoong Hesukristo. Amen? No. Sabi dito, in verse 25, but first he must suffer many things and be rejected of this generation. Yung kanya pong henerasyon. No, meaning to say, siya po ay hindi kinilala ng mga tao.
Amen? Katulad po nung kanyang binanggit, na the kingdom of God is within you. Na andito na ako sa harap ninyo, pero hindi nyo ako nakikilala. Amen? No? Sabi po dito, and as was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. So ano po bang ibig sabihin yan? At may kasunod pa po na sinabi, verse 27, they did eat, eto nyo po tignan nyo po ito po yung normal na pamumuhay ng isang tao. Yung normal na buhay ng tao, no po, yung pang-araw-araw na buhay natin. They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Meaning to say, nung panahon po ni Noah, no, nung inutusan siya na gumawa ng malaking barko ba? Arko, na po. Dahil ang mundo po ay punong-puno na ng kasalanan nung panahong yon. Amen? At ang mga tao ay walang pakialam. Wala silang pagkakilala sa Diyos. Amen? At the day of judgment, dumating po ang paghukom. No? Na bumaha po ng malaking baha at mataas na baha sa mundong ito. At yung mga tao ay busy sa mga pansarili nilang pang-araw-araw na buhay. Amen? At wala silang pakialam sa Panginoon. Wala silang pagkakilala sa Panginoon. Mas pinaprioritize nila yung pansarili kesa sa Panginoong Hesukristo. Pansariling buhay kesa sa nagbigay ng buhay. Amen? Naunawaan nyo, mga kapatid? Likewise also, as it was in the days of Lot. Kung maalala niyo po yung panahon ni Lot, in time of Sodom of Gomorrah. Amen? Yung, ang lugar ng Sodom at Gomorrah po ay punong-puno na rin ng kasalanan. Amen? At ginunaw po yon ng Panginoong Hesukristo ng apoy at brimstone. At lahat po ng tao doon ay nagkantamatay bukod sa pamilya ni Lot. Amen? At ano po ang makikita po natin dito? No? Sabi po dito, Noah's time, makikita natin dito, people live normal lives. Parang sa panahon po natin ngayon, maraming taong namumuhay ng normal. Trabaho, pasok sa trabaho, pamilya, papakasal, paikot-ikot ang cycle ng buhay. Pero maraming taong walang pagkakilala sa Diyos. Amen? No? So makikita natin dito, no, pinapakita po dito, in last time, life continue, o ang buhay ay nagpapatuloy ng normal, no, until fire and brimstone destroyed. Ano yung lesson po natin na makikita dito? Hindi po handa ang mga tao sa pagbalik ng Diyos. People is unprepared. Amen? Busy tayo sa personal na buhay, pero sa buhay natin, spiritual, ay wala po tayong nalalaman. Amen? People will be unprepared for Christ's return if they focus on worldly routine. Maraming bagay na mas focus tayo sa makamundo kesa sa makadiyos na bagay. Amen po. Nandiyan pa po kayo? No? Pang-apat, no, urgency and detachment. No, ito yung mga bagay na kinakailangan, urgency and detachment, no? O kinakailangan at pag-iwas. Luke chapter 17 verse 31 to 33. Sabi po dito, Luke chapter 31 up to 33, in that day, he which shall be upon the housetop, and his staff and the house, let him not come down to take it away, and he that is in the field, let him likewise not return back. No, remember Lot, sabi po dito, whosoever shall seek to save his life shall lose it, and whosoever shall lose his life shall preserve it. So ano po ba ibig sabihin dyan? Makikita po natin dyan yung urgency and detachment. Thank you po. Ano po ba yung urgency o yung kinakailangan? No?
In verse 31, makikita po natin dyan yung babala ng Panginoong Hesukristo. No, ito po ay isang babala sa isang paalala ng agarang paghahanda o paglikas sa nalalapit na pagbalik ng Panginoong Hesukristo. Amen. Meaning to say, ang isang tao ay kailangan po nating maging handa sa pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Amen po. Naunawaan po natin. Kailangan maging handa sa pagbalik o muling pagbalik ng Panginoong Hesukristo. Ito po yung kinakailangan. At yung detachment, no, in Luke chapter 17, verse 31 to 32, kung mapapansin niyo po si Lot, yung kanya pong asawa, ang utos po sa kanila ay wag nang lumingon. Pero ang ginawa po niya, lumingon pa rin siya. Ibig sabihin, andun po yung kanyang attachment sa kanilang lugar, sa kanilang mga ari-arian. No, may utos po sa kanila na wag ka nang lilingon. Amen? Pero siya pa rin po ay lumingon. Ano po nangyari sa kanya? Siya po ay naging pillar of salt. Amen? At makikita natin dito sa sinasabi ng Panginoon, whosoever shall seek to save his life shall lose it. And whosoever shall lose his life shall preserve it. No? Don't prioritize possession o yung mga bagay na kayamanan sa mundong ito. Amen? No? Ang totoong buhay or true life found in faith, obedience, and readiness o kahandaan o pagiging handa sa pagdating ng Panginoong Hesukristo. Amen? So panglima, amen? And last, actually masyado pong mahaba, no? Pinapaiksi ko lamang po para hindi po tayo masyadong tumagal, no? Taken and left, no? In Luke chapter 17 verse 34 to 36. So, mababasa natin dito, yung iba po, ang interpretation po nila dito ay patungkol sa raptured. No, pero ito po ay hindi tumutukoy patungkol sa raptured. Basahin po natin Luke chapter 17 verse 34 to 36. Ano po ba ang sinasabi dito? I tell you, in that day, in that night, there shall be two men in one bed. The one shall be taken. Sabi po dito, the one shall be taken, and the other shall be left. Two women, dalawang babae, shall be grinding together. The one shall be taken, the other left. 36, two men shall be in the field. The one shall be taken, the other shall left. Ano pong napansin nyo dito? Sa tatlong verse na binanggit. One will be taken, and one will be left. Pero bago po yun, ano po yung mga binanggit dito? I tell you, two men in bed, two women grinding together, two men shall be in the field. Tinutukoy ng Panginoong Kristo yung normal na buhay ng isang tao. Pang-araw-araw na buhay. Amen? Two men in the bed, two women grinding together, two men in the field. Amen? No? Ito po ay patungkol sa normal na buhay ng tao araw-araw. Amen? At ito po yung sinasabi ng one taken, one left. Ito po yung pagkakaiba na magiging sitwasyon ng bawat tao. Meaning to say, hindi po ibig sabihin na magkakasama tayo ay parehas na po tayo ng kahihinatnan. Amen? Hindi ibig sabihin, dalawang mag-asawa ay parehas ng ligtas. Hindi ibig sabihin, isang buong pamilya ay parehas ng ligtas. Amen? Bawat tao ay may pagkakaiba ng kahantungan. Naunawaan po natin. People living close together physically, but may have different spiritual outcome.
tandaan po natin, ang kaligtasan ng bawat tao ay personal, hindi po as a group. Amen? Naunawaan niyo po? Example, husband, wife, family, brother, sister, o magkakaibigan man, magkakatrabaho, or kahit tayong magkaka-churchmate. Amen? Kahit tayong mga taong nandito, no? Has different spiritual outcome. Kung ang isang tao ay tunay na may pananampalataya sa Diyos. Amen? Tandaan po natin, salvation is personal. Ang kaligtasan ay personal na desisyon sa pagsunod sa Panginoong Jesucristo. Amen? No? Jesus' return will separate those ready. Ibig sabihin, yung mga taong handa sa pagbalik ng Panginoong Jesucristo. No? Ready from the unprepared. Ibig sabihin, yung mga handa at hindi handa ay magkakaroon ng separation o paghihiwalay. Amen? Kung ikaw ay handa sa pagbalik ng Panginoon, iba ang iyong patutunguhan. At kung ikaw ay hindi handa, iba din ang iyong patutunguhan. Meaning to say, kung ikaw ay ligtas, tayo ay pupunta sa langit. At kung ikaw ay hindi ligtas, there is judgment. No? And last, mga kapatid, final question. In Luke chapter 17, verse 37, meron pong question dyan, ang kanyang mga disipulo. Ano yung question dyan? And they answered. Sino yung they? Yung kanya pong mga disipulo. Answered and said unto him si Jesus Christ, where, Lord? Ano po ba yung ibig sabihin niyan? Where, Lord? The disciples asked Jesus, where is the separation will happen? Saan mangyayari? Ito po ay connection sa ating karugtong o konektado sa ating last points. No? Taken and left. Saan ito mangyayari? O kailan ito mangyayari? Amen? And he said, sabi ng Panginoong Jesucristo, no? Whosoever the body, wheresoever the body is, thither will the eagles be gathered together. Sa ibang salin po, ang eagles is vulture. No? At ang vulture po, kung ating pag-aaralan, ang vulture po ay, yan ay lumilipad kung saan may bangkay. No? At yan pong isa po yan, uri ng ibon na kumakain ng patay, ng katawan ng patay ng tao, hayop. No? Hindi lang tao, pati hayop. Amen? So makikita po natin dito, sabi po ng Panginoon, no? Nagtanong po ang mga disciples, the disciples asked Jesus, where is the separation will happen? No, connection po in points number 5. Jesus answered, wheresoever the body is, thither will the eagles or vulture be gathered. No? Eagles gathering indicates, ito po ay nag-i-indicate ng judgment. No? Ano po ba ibig sabihin ng judgment? Ito po yung paghuhukom o hatol, no? Or consequence, no? For following human choices. Ibig sabihin, ang isang tao, siya ang mamimili ng gusto niyang patunguhan. Amen? Nawanawaran niyo po. Meaning to say, pipiliin mo bang manampalataya sa Diyos o hindi? Ang tao ay may choice. Meron po tayong choice. Ang choice natin ay manampalataya o hindi manampalataya. Tama po ba? No? Spiritual readiness o yung kahandaan, it's much more important. No? Mas importante po na mas paghandaan po natin yung ating spiritual na pamumuhay. Amen. Saglit lang po tayo mamumuhay sa mundong ito. No, ang tanong po dito sa atin, tayo po ba ay handa na sa pagbabalik ng Panginoong Jesucristo? At tayo po ba ay tiyak
na sa langit na pupunta kung tayo ay babawian ng buhay. Amen? No? Overall lesson na po dito sa ating pinag-aralan, the kingdom of God is spiritual among the believers. Pangalawa, Christ's return will be sudden. No? Don't wait for false sign. Huwag na tayong umasa sa mga maling sign, maling turo. No? Ang kailangan natin gawin ay maging handa. Maging equip. Amen? No? Pangapat, faithful readiness o tapat na paghahanda ay kinakailangan. No? Bawat isa, each person must be prepared. Ang bawat isa po sa atin, dapat po tayo maging handa. Hindi po natin pwedeng iasang kaligtasan natin sa pastor. Ang pastor magaguide lang po sa atin, tuturuan tayo. Pero kung wala din po tayong pagsunod, wala rin pong mangyayari. Amen? Kahit gaano kagaling yung nagtuturo, kahit anong sigaw ng mga nagtuturo, o kahit sino pa ang magturo sa atin o mag-guide sa atin, kung tayo ay walang pagsunod, wala rin pong mangyayari. Amen? Naunawaan niyo po? Dapat maging handa ang bawat tao po sa atin. At kinakailangan maging ready o handa sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. So ano po ba yung bottom line nito? Handa na po ba talaga tayo? Ligtas na po ba talaga tayo? Tayo po ba ay may totoong pagkakilala sa Diyos? No? At ang bottom line na kailangan po nating maunawaan dito, tayo po ay dapat maging handa at magpagkilala sa Panginoong Hesukristo. Amen? So yun lamang po. To God be the glory. Tayo po ay manalangin na. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa inyong salita na amin na pag-aralan patungkol sa kaharian ng Diyos, patungkol sa inyong paghahari sa buhay ng bawat isa po sa amin, sa pamamagitan ng aming pananampalataya po sa inyo, sa pamamagitan ng aming pagsunod sa inyong kalooban, Panginoon, at sa pamamagitan ng inyong paghahari sa buhay ng bawat isa po sa amin, Panginoon, na dapat kami ay maging handa at dapat po kami ay maging masigasig po, Panginoon, sa paghahanda sa muli inyong pagbalik po, Panginoon. Nawa po, Panginoon, sa aming pong salitang napag-aralan ay tumanim sa aming mga puso at ito po ay ma-apply po namin sa aming mga buhay po, Panginoon, at makilala ka namin ng lubusan po, Panginoon, at kami po ay lumago sa aming pananampalataya po sa inyo, Panginoon. Patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala, lahat po ng papuri at pasasalamat, pinabalik po namin sa inyo. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. Sabi kasi dito sa verse 21, neither shall they say, lo here or lo there, for behold, the kingdom of God is within you. World War I, marami nagsasabi, darating ang Panginoon. But it's not happened. World War II happened. The same, the speculations of many, the Lord will come. He speaks to second coming. And now, they speculate World War III. Okay? And we don't know. Might be, or not yet. Because according to Matthew chapter 24, there is wars and rumors of wars, nations against nations, but not yet to come. But the Lord already came in Luke chapter 17, verse 21, first coming of the Lord Jesus Christ.
Because he says that the kingdom is within you. He speak to the Pharisees. Kausap niya mga Hudyo, mga Pariseo. Nandito ako. Meaning that he introduced himself to them. Kingdom means speaks about Jesus Christ. Not speaks about economical kingdom. The Lord's already came first time, and that is the kingdom of God. Now, he speaks about within you. Speaks within you. As a believers, the Lord Jesus Christ is within you. Outside, nagpapakilala ang Panginoon, para baga, I'll just give you a phrase. No, nandito ako. Here is the kingdom. What you are going to do to the kingdom? Anong gagawin mo sa kingdom? Anong gagawin mo sa kingdom? In Revelation chapter 1, chapter 3, verse 20, behold, behold, I stand at the door, not the door, what do you call this? The literal door, the door of your hearts. Whosoever hear my voice and open the door, I will come into him. If you want the Lord Jesus Christ, the kingdom, be with you, then invite Him in your life. Imbitahan mo siya sa puso mo. Maging Diyos mo siya. Amen? Another thing, ang sabi din ni Matthew, kasi yung Luke chapter 17, kanina yung passage ng ating speaker, ay meron sa account ni Matthew sa Luke chapter 17 verse 20 to 37. Sa account ng Matthew is chapter 24. Matthew chapter 24 verse 44. Therefore, be also ready, for in such an hour as you think not. We speak to the second coming. You don't think that the Son of Man is cometh. Kailan darating ang Panginoong Jesucristo? Kapag wala na sa isip mo na alin, na darating siya. Halimbawa, nagbigay siya ng halimbawa, yung magnanakaw. Kailan darating ang magnanakaw? Sa bahay niyo. Magpapaalam ba, oy, Mariel, sabi mo kay Joel, pupunta ako mamayang gabi, magnanakaw ako. Meron bang magnanakaw na ganon? Wala. Ang magnanakaw, pupunta yun na hindi ka nakahanda. Pero hindi ko sinasabi magnanakaw si Jesus Christ. Naghalimbawa lang siya. Kaya kung babasahin ninyo, kasi ang tao, sabi ni Preacher Benji kanina, they live as they did in their own lives. They are busy working, they are busy in their family, they are busy earning money. There's no wrong. Di ba sinasabi ko sa inyo sa mga business, yung mga bisita natin. Hindi masama magkaroon ng hanap buhay ng business, ng malaking kinikita. Pero, kung nakalagak na ang puso mo doon at nawawala na ang Panginoon, nakakalimutan mo na ang Diyos, and that's the time. Yung sinasabi ni Preacher Benji, katulad nun, si Noah, nag-preach ng 150 years and no one repent. May nag-repent ba? Wala. Sino lang yung naligtas sa ark? Biruin mo, 150 years, Preacher Benji, he preached the kingdom. He preached the word of God. But no one listens. What happened? In the day that the people enjoying their lives, nagkaroon ng alin? Flood. Universal flood.
Na-anticipate ba ng mga tao? Hindi. Why? They enjoy drinking? Pinagkamalan pa nga si Noe. Anong sabi sa kanya? Mat, baliw. Kasi nagpipreach siya. Sino maniniwala sa kanya? Tag-init, walang ulan. Nagtatayo ng gumagawa ng ark doon, wala namang ulan. So ginaganyan siya. Okay? Nung panahon na hindi sila nakahanda, umulan. At ang mundo ay napuno ng tubig. 150 years nag-preach. Sabi ni Peter, sa account ni Peter. Okay? I don't know, Peter ba or no? 150 years nag-preach. 150 or 20? 100, something like 100 plus. Okay? Nag-preach si Noah. Si Lot, sabi ni Preacher Benji, ginunaw ng Diyos yung Sodom and Gomorrah. Why? Ina-enjoy nila yung lust nila. Ano yung lust? Yung desire ng kanilang katawan. They enjoy their sofa or their couch, or their 150 inches screen LED TV. They enjoying the treasures of Sodom and Gomorrah. The Lord came. What happened? Nagpaulan ng Panginoon ng asupre at nagunaw ang Sodom and Gomorrah. Ano yung tinuturo dito sa atin? Huwag kayong maging busy sa mga bagay na hindi kayo dadalhin sa Diyos. Hindi masama maghanap buhay. Hindi masama maging businessman. Tama yan. Because pinapatunayan ninyo sa pamamagitan ng abilidad na binigay sa iyo ng Panginoon na kayo ay maging industrious, hindi maging tamad. Industrious yun eh. Okay? Pero, hindi dapat doon nakalagak ang puso mo. Nakalagak dapat ang puso mo sa kingdom. And that is the Lord Jesus Christ. Okay? The kingdom is in you. Wherever you go, the kingdom is with you. Punta ka sa Africa, sa China, sa Southeast Asia, sa lugar kung saan man sa Southeast Asia, sa India, na kung saan wala pang gospel, the kingdom is with you. The kingdom will spread through you. And if you don't want to go to other place because you are afraid, then why don't you support the missionaries out there? We have a lot of missionaries suffering around the world. What they are doing, they put their life into jeopardy. Nilalagay nila yung sarili nila para sa kapahamakan para lang maabot ang mga taong hindi pa nakakapakinig ng Ebanghelyo ni Kristo. Amen? Tayo nasa UAE, we enjoy AC, we enjoy what do you call this? Yung mga luxury cars. Kasi sa Pilipinas, tricycle. Ano ba? Yung nakikita ko yung mga sa Visayas ba yun? Yung mga sumasakay lang sa yung tawag dito? Kolong, Kolong-kolong ba yun? Di ba? Ayun yung sumakay ako sa tricycle, sabi ko, sumakit yung pit ko kasi lubak-lubak ang daan eh. Di ba? Sabi ko sa mga, nahamon ko yung mga naligtas sa UAE na ayaw mag-church sa mga maliliit na church. Punta kayo dito. Subukan nyo sarili nyo. Doon, walang AC. But they love to go to church because they wanted to serve the King. Amen? Yung iba naman, naglalakad lang. Yung iba, tinutuklaw na ng ahas. From bukid to bayan, para lang makapag-church. Madaling araw yun. Para lang makapag-church. Because they wanted their lives to be ready when the Lord will come. Pag dumating si Kristo. I will end in this, okay?
merong isang babae, I don't know, naikwento ko na ba? Laging napapansin siya ng kanyang pamilya, laging nakabihis pag natutulog. Nagme-makeup. Alam niyo ang reason niya? Pag dumating daw ang Panginoon, naka-ready siya. Naka-ready siya. Nakabihis siya eh. Naka-makeup. O syempre, pagkaharap siya sa Panginoon, di ba, naka-ready siya. Ayun ang but that is a literal naman yan. Okay, it's a kind of joke, but she is always ready. Kasi yun napapansin sa kanya, readiness eh. Bihis siya, di ba? Matutulog, parang sabi naman, matutulog ka na, magbe-makeup ka pa, mag-lipstick ka pa, tapos nakabihis ka pa, di ba? Tama naman, pag namatay na siya, ready na lang. Ilagay na lang sa, diba? Ilagay na lang dun sa Diba? Yun ang sinasabi niya, readiness. Diba? So, my question is, if the Lord comes tonight, do you think, are you ready? I'm not saying He will come now. If the Lord will come tonight, are you ready to meet Him? Or meron kayong agam-agam? Or afraid kayo? Lalo na ngayon, pag dumagundong, dati binivideohan pa eh. Ngayon hindi na. Di ba takot na yun nagaan sa kanilang puso. Okay? So that's all. Thank you very much, Preacher Benji, for the Word of God. And let's pray. And after, I do believe, siguro after the prayer, let's sing another song. At least one stanza in chorus. That's the closing. Or again, siguro, awit muna tayo, and then I will close with prayer. Awitin natin yung Christ Eternate first, and first stanza and isang chorus. Isang stanza sa isang chorus. Habang tayo nakaupo, tawagin ko po, and then we will close in prayer. Christ Eternate. Okay, but please open your hymnals once more as we sung hymn number 107. Let's sing the first stanza po. And the chorus. Hymn number 107, let us sing as a reminder to us that Christ will return. Hymn number 107, let's sing the first stanza. It may be at morn when the day is awaking, when sunlight through darkness and shadow is breaking, that Jesus will come in the fullness of glory to receive the world his own. Oh Lord Jesus, how long may we shout the glad song, Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen. It's a song of longing. Longing. Siguro, yung umawit dito ay parang gusto niya nang dumating ang Panginoon. Actually, sometimes I ask the Lord when you are going to come. Or rather, sometimes I say in my life, I talk to God. Kapag yung bang, yung bang pagod na pagod ako dahil sa kasalanan. Parang gusto ko nang bumalik sa Kanya. Kasi, what we are going to this world? It's a sinful world. Kayo na lang, kung gusto nyo magtagal dito. But as for me, mas maganda nandun ka na sa lugar ng Panginoon. Kasi there's no sin there. Pahinga ka na sa kasalanan. Diba? Dito, pagod na pagod ka. Araw-araw, maiinis ka pagka ikaw ay
may kinaiinisan, nagkakasala ka. Di ba? Di ba? Tapos malulungkot. Kasi I do believe when you commit sin, you feel sad. You feel sad. If you are truly believer, pagka kayo may ginagawang kasalanan, nalulungkot din kayo eh. Nasasaktan din kayo. Because God is with you. Kasi ayaw ng Diyos ng kasalanan. Galit ang Diyos sa kasalanan. Hindi sa tao makasalanan, ha? Sa kasalanan na nagro-rule sa buhay ng tao. Okay? So, let's pray. Father, we thank you once again for the message you remind us for this message. That the kingdom already came to us. And that kingdom is the Lord Jesus Christ. Ang amin na lang pong inaantay ngayon, yung pangalawang pagbalik ng Panginoong Jesucristo. Dahil yun ang pangako niya sa amin. Pero habang kami, Panginoon, ay nabubuhay pa dito sa lupa, tulungan niyo po kami, Panginoon, na mamuhay ng nalulugod po kayo. Tulungan niyo po kami mamuhay na ginagawa ang kalooban mo. Na nagpe-pray kami, nagbabasa kami ng iyong salita, nagsisimba kami, nagbabahagi kami ng ebanghelyo ni Kristo sa kapitbahay namin, sa mga mahal namin sa buhay, sa kapitbahay namin, at sa mga taong nangangailangan nito. Habang inaantay po namin yung pagbabalik. Tulungan niyo po kami maging matapat sa iyo at sa aming sarili. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na magawa yung mga bagay na pinagagawa mo sa amin. Habang kami nag-aantay. Sa gabi pong ito, akin po kinilalapit, kinukumit sa iyo yung aming pong sitwasyon. Maaring majority na ng aming kababayan, they wanted to go home because they don't know kung ano yung mangyayari dito sa Middle East. But it will come to pass. It's a part of your progressive plan na gusto nyo niya accomplish, Panginoon Diyos. And also, Panginoon, niling ko po na maging yung aming bansa sa Pilipinas na mas lalong naapektuhan sa nangyayari dito. Yung mga pagtaas ng presyo. May mga mahal sa buhay po kami naiwan sa Pilipinas. Sila ngayon yung nagsasuffer dahil sa pagtaas ng mga bilihin at lahat ng mga ini-import na pumapasok, hindi na po ngayon nakakapasok dahil sa kaguluhan dito. Tulungan niyo po. Mag-intervene po kayo, Panginoon Diyos. We know that you are a sovereign God. You are you are in control, and we know that you are intervening, Panginoon Diyos. Also, we pray for our brethren, hindi po namin kasama ngayon, na hindi po nakapag-day off dahil sila po'y may trabaho every Sunday. Nawa, Panginoon, magkaroon po sila ng day off ng panahon upang sila po ay makapag-church, makapagsamba, at mapurihan nila ang iyong pangalan, Panginoon Diyos. Mga kapatiran namin may karamdaman, piniling ko po ang kagalingan. Mga kapatiran po namin na mga naghahanap ng trabaho, like Brother Jimwell, Sister Jasmine, makahanap po sila ng trabaho. Ganun din po, Panginoon Diyos, yung mga businesses, mga hanap buhay ng bawat kapatiran. Nawa, Panginoon Diyos, panatilihin niyo po na kahit na ganitong sitwasyon, na kumikita, hindi delay ang sahod, hindi nababawasan ang sahod, nagpapatuloy ang company at ang ekonomiya ng kung saan nandito po, Panginoon, ang inyong mga lingkod. Hiniling ko rin po, Panginoon, ng protection sa araw-araw, sa kabila ng gulo. Hindi po namin alam kung babagsakan kami ng missiles, ng debris, ng drones. Hindi po namin alam.
only we are safe into your hand, into your will, Panginoon Diyos. And so Lord, we pray also, yung po mga pangangailangan ng bawat isa. I-sustain niyo po kami, Panginoon Diyos, habang kami nag-aantay, habang kami naglilingkod, habang kami nabubuhay, nag-e-enjoy kami sa aming paglilingkod sa inyo. Nag-e-enjoy kami sa pagbabasa, nag-e-enjoy kami sa pananalangin, nag-e-enjoy kami sa pagbabahagi ng Ebanghelyo ni Kristo, nag-e-enjoy kami sa pangangaral, sa pag-aaral, nag-e-enjoy kami sa pagsamba sa inyo, nag-e-enjoy kami na ginagawa yung mga task na ibinibigay nyo, na ibinibigay sa amin, Panginoon Diyos. Nag-e-enjoy kami maghanap buhay para sa mga mahal namin sa buhay. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon. Salamat sapagkat ang Panginoong Hesus Kristo na nasa amin ang nagpuno ng kagalakan at nagbibigay ng kapayapaan sa puso at isip po natin. Maraming salamat po, Panginoon Diyos. We commit ang bawat isa sa inyo, maging yung mga bisita po namin, si Kuya Orlan, si Ate Mitch, ang Galvan Popol, ang Galvan family, Panginoon Diyos, may you continue to bless them. Si Sister Connie, kasama po namin. Salamat sa inyo, Panginoon. Si JC May, binigyan mo po ng day off. Si Tita Mercy, binigyan mo po ng day off para makapagsamba. Tulungan niyo po kami. Panatilihin niyo po ang isip po namin na pag mayroong pagkakataon na wala kaming trabaho pag Sunday, dapat nasa church po kami, Panginoon. Salamat po muli. Ikinukumit ko po ang mga kapatiran din namin na natrap, katulad ng Guardia Kiver, na-extend po sila ng April 10, naway makabalik po sila ng maluwalhati. Ang De La Cruz family, maging si Brother Glenn, makabalik po sila sa UAE, makasama po namin sila. Sa aming anniversary, Panginoon Diyos, financial provision. And also, makapagdala kami ng mga kaluluwa, Panginoon Diyos, sa April 12. Muli, ang lahat ng kapurihan, pasalamat pagsamba, ay amin pong ibinabalik sa iyo sa nag-iisang pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas na si Yesu Cristo. Amen. And amen. Thank you very much and God bless you po and blessed Sunday sa mga kapatiran natin sa Kuwait. Magandang gabi. Ang kapatiran natin sa Pilipinas, si Preacher Andre and family, magandang gabi po sa inyo. And pwede ko bang imbitahan yung bisita po natin? Let's have a